Sige, pag-uusapan natin ngayon ng isang pagsusuri sa mga alegasyon ng isang self-proclaimed bagman laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y base sa isang sinumpaan salaysay na nasa korte na. At unahin na natin siguro yung pinakamalaking oportunidad dito, no? Ang paglalahad kasi ng mga akusasyon, mas magiging mabisa yan kung may malinaw pagkakasunod-sunod Yeah. para lumabas yung bigat ng bawat ebidensya. Oo. Kasi isa ngayon, ang dating niya parang machine gun lang, di ba? Sunod-sunod na nagpapaputok ng impormasyon. Eksakto. Andyan yung Pogo funds, tapos biglang tatalon sa affidavit sa Taguig RTC, tapos biglang mapupunta sa mga address sa Pasig, sa munting lupa kung saan daw dinadala yung pera. Oo. Bilang tagapakinig, parang nalulunod ako. Hindi ko alam kung ano yung uunahin kong isipin o paano sila magkakakonekta. Yan mismo yung problema. Kasi kapag sunod-sunod ang pasabog, walang nagiging tunay na pasabog, di ba? Nawawala yung bigat ng bawat alegasyon dahil Dahil natatabunan agad? natatabunan agad ng kasunod. Imbes na makabuo ng isang matibay na kaso, nagiging, listahan lang siya ng mga nakakagulat na detalye. Ang mungkahin natin dito ay bigyan ng istruktura. Siguro dalawang landas, chronological o tematiko. Sige, pag-usapan natin yan. Kasi kung ako yung nagsusulat, baka ang unang instinct ko unahin yung pinakamalaki. Yung 1 bilyong piso para makuha ko agad yung atensyon, no? Pero base sa sinasabi mo, baka mas epektibo yung mas dahan-dahan. Magandang tanong yan, kasi dyan pumapasok yung tensyon sa pagitan ng shock value at ng narrative power. Pwede mong unahin yung 1 billion, pero ang delikado doon, baka isipin ng tao, yun lang yung kwento. Ah, okay. Pero kung susundin natin yung chronological, parang dinadala natin yung tagapakinig sa isang biyahe, nagiging investigador sila kasama natin. Paano natin sisimulan yung biyaheng yon? Imbis na magsimula sa katapusan na ba ni VP Sara, simulan natin sa pinakaunang chapter, paano unang nakilala ni Ram Laguno y Madriaga yung pamilya Duterte noong 2016 campaign. Ah, sa umpisa talaga. Oo, sa umpisa, anong relasyon yung nabuo? Mula doon, natural na dadalo yung kwento sa papel niya bilang, counterintelligence agent sa National Security Council. Nakatutok mismo sa Oplan Double Barrel. Kita mo? Oo. Bago pa natin pag-usapan yung pera, naitayo na natin yung credentials niya. Yung proximity niya sa kapangyarihan. That's ko, kumbaga, binibigyan natin ng konteksto kung sino ba tong tao na to at bakit siya nasa posisyon para malaman yung mga bagay na to. So after nyan, doon napapasok yung pagiging bagman niya. Dun na mismo. At dahil may pundasyon na, mas may bigat na yung mga susunod na detalye. Dito na natin ilalatag ng paunti-unti yung specifics, yung pag-akyat ng halaga from 3 to 5 million per duffel bag hanggang sa umabot ng 1 bilyon noong February 2020. Tapos yung mga lugar. Oo, yung mga lokasyon, Ultra Pasig, parking ng Ombudsman, Katarungan Village. Hindi na sila basta-bastang lugar, kundi mga eksena sa isang lumalaking operasyon. At sa huli, ilalatag natin yung source, Pogo at drug dealers, at yung pagbuo ng Isip Pilipinas. Ah, okay. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo naglilista, nagkukwento tayo ng isang vendya, parang descent, isang paglalakbay papasok sa isang madilim na mundo. Mas tumatatak yun. Malinaw yun. Para kang nanonood ng crime series, no? Na dahan-dahang binubuo yung kaso. Ngayon, paano naman kung yung pangalawang option, yung tematikong istruktura? Anong bentahe nun? Kung yung chronological ay parang nobela, yung tematiko naman parang documentary. Ang lakas nito ay yung pag-oorganisa ng napakaraming impormasyon sa malinaw na kategorya. Okay? Halimbawa, pwedeng isang buong seksyon, ang title ang daloy ng pera. Dito natin ilalagay lahat ng detalye, halaga, petsa, duffel bags, lokasyon. Ang epekto nito, mararamdaman ng tagapakinig yung scale ng operasyon. Paulit-ulit yung milyon, bilyon. So parang binubuhos mo lahat ng ebidensya sa isang bucket. Pagkatapos ng daloy ng pera, anong kasunod na tema? Pwedeng ang susunod ang pinangmulan ng pondo. Dito focus yung Pogo at drug lords. Sa paghihiwalay nito, nabibigyan natin ng sariling spotlight yung napakaseryosong paratang na to. Makes sense. At pangatlo, siguro, mga kaugnay na pangalan at kaso.
Dito napapasok yung issue ng magnetic lifters noong 2018, yung asawa ng vice-presidente, at yung papel ng mga tulad ni Harry Roque. Mas organisado, di ba? Mas madaling sundan. Oo. So sa huli, depende talaga kung anong epekto yung habol mo. Isang compelling na kwento o isang malinaw at organisadong pagsusuri. Parerong mas epektibo yan kesa sa parang shotgun approach ngayon. At kapag may matibay na tayong balangkas, diyan na papasok yung susunod na hamon. Yung tono. Ito na yung ikalawang punto natin, yung tungkol sa tono at kredibilidad. Kasi yung paggamit ng mga tanong na, rhetorical, mga madamdaming pahayag. Ito na ba ang katapusan? Pwedeng makabawas yan sa bigat ng aligasyon. Oo, totoo yan. At hindi lang yon, di ba? May mga linya pang yari si VP. At grabe. Gets ko naman yung intensyon na maging conversational, pero parang sinisira rin niya yung sarili niyang premise na ebidensya pa rin ang ating titingnan. Yun nga, Kung may ganyang pahayag na, parang may hatol na agad eh. yan ang core ng problema. Kapag yung tono nagiging sensational, yung material, lumilipat mula sa seryosong paglalantad, nagiging political commentary na lang. At bilang manunulat, kailangan mong mamili, sino bang audience mo? Kung gusto mong makuha yung mga taong naghahanap ng objektibong pagsusuri, kailangan mong iwasan yung tono na parang nanguhusga na. So paano natin babaguhin yung mga tanong na to para maging mas efektibo, pero may impact pa rin? Ang susi dyan, palitan yung mga tanong na naghahanap ng sensational na sagot, ng mga tanong na naguudok ng malalim na pag-iisip. Kumbaga, imbes na maging komentarista, maging gabay ka sa audience mo. Kunin natin yung, ito na ba ang katapusan ni VP Sara? Oo, ang lakas ng dating, no? Clickbait. Paano natin yan ayusin? Imbes na mag-speculate, i-ground natin sa realidad. Pwedeng ganito. Ano ang mga posibleng legal na implikasyon ng isang sinumpaang salaysay na naisumitin na sa Taguig RTC, lalo na't may mga partikular na pangalan, lugar at petsa na binabanggit? Pansinin mo yung pagkakaiba. Malaki. Yung una tungkol sa drama, yung pangalawa tungkol sa proseso, sa batas, sa bigat ng ebidensya. Mas nagditiwala ang audience sa huli. At mas nagbibigay ng impormasyon, di ba? Hindi lang opinion, natututo sila. Paano naman yung mga reaksyon yung, grabe men. Lalo na dun sa detalye na binisita di umano ni VP Sara si Madriaga sa Camp Bagong Diwa, 10:00 ng gabi pa. Alam mo, yung detalye niyan, napakalakas na, hindi na kailangan ng grabe. Ang detalye mismo ang grabe. Yun na yun. Ang mas epektibong gawin, gamitin yung detalye para magtanong ng mas matalino. Halimbawa, ang detalye tungkol sa pagbisita umano ni VP Sara kay Madriaga sa Camp Bagong Diwa na ayon kay Ramon Tulfo ay 10:00 ng gabi, nagdadagdag ito ng panibagong dimensyon. Ano ang ipinakihiwatig nito tungkol sa bigat ng testimonya ni Madriaga na kinailangan siyang puntahan ng personal sa ganoong oras at lugar? Ang ganda nun, hinayaan mo yung audience ang mag-isip at sila yung magsasabi ng grabe. Ikaw bilang tagapagsalaysay nananatili kang analytical. May isa pang punto doon yung pagbanggit kina Harry Roque at Leila de Lima. Medyo iniwan lang na nakalutang. At yan ay isang missed opportunity para sa mas malalim na analysis. Sa halip na i-name drop lang sila, gamitin natin yung presensya nila, magtanong tayo tungkol sa mas malaking political chess game. Paano? Pwedeng sabihin, ang partisipasyon ng mga kilalang personalidad tulad ni dating spokesperson Harry Roque at ni dating Senadora Leila de Lima, nagdadagdag ito ng komplikasyon. Paano nito naaapektuhan ang kredibilidad ng magkabilang panig sa mata ng publiko? Sa pagtatanong nito, pinapakita mong naiintindihan mo na hindi ito simpleng issue, labanan ito ng mga naratibo. Napakalinaw niyan, so yung pagpili pala ng tamang tanong, hindi lang pagpili ng salita, pagpili ito ng lente. At habang pinag-uusapan natin yung lente, merong isang napakalaking anggulo dito na parang nabanggit lang, pero hindi nasulit. Ito na siguro yung pangatlong punto natin, yung so what? Kumbaga, yung tunay na kahalagahan ng issue. Eksakto, yung malinaw na kontradiksyon sa pagitan ng kampanya kontra droga ng dating Pangulo at ng mga bagong akusasyon.
Napakalakas na anggulo niyan. Sa material, binanggit siya bilang very confusing na information. Oo, naalala ko yan. Na parang yung lumaban sa droga, sila rin pala ang protektor. Iniharap ito bilang nakakagulat na punto pero hindi siya ginamit bilang central na tema, yung magbibigay ng bigat sa buong kwento. At iyon ang pinakamalaking nasasayang na pagkakataon dito. Kasi yung kontradiksyong yan, hindi lang yan confusing na detalye. Yan yung puso ng buong istorya. Oo nga, no? Yan ang dahilan kung bakit ito mas malaki pa sa ordinaryong issue ng korupsyon. Kino-question nito yung pinakapundasyon ng legacy ng isang buong administrasyon. Kung wala yan, isa lang to sa maraming kwento ng pera sa politika. Pero dahil dyan, nagiging pambansang usapin ito. So hindi lang to kwento tungkol kay Sara Duterte. Kwento tong tungkol sa posibleng malaking kandil na nakaapekto sa buong bansa. Yun yung bigat. Paano natin to gagawin sa practical na paraan? Simulan natin sa pambungad. Dapat sa pambungad pa lang, nakatakda na yung angkla na to. Imbis na simulan sa aligasyon, simulan natin sa mas malaking ideya. Halimbawa, isang administrasyon ng sumikat dahil sa isang marahas na giyera kontra droga. Naging sentro ito ng kanilang pagkakakilanlan. Ngayon, isang testimonya ang lumabas na direktang kumukwestiyon sa mismong pundasyon ng krusadang iyon. Wow! Paano natin uunawain ang aligasyon na ang pondo para sa kampanya nila ay di umano'y galing mismo sa mga drug lords at pogo operator na supposedly nalilalabanan nila? Sa simula pa lang, tinaas mo na agad yung stakes. Alam na agad ang nakikinig na hindi to simpleng chismis. May malaking implikasyon to. Ngayon, paano natin yan i-maintain sa katawan ng paglalahad? Kailangan maging disiplinado. Palaging bumabalik sa sentral na tema. Gawin mong refrain. Halimbawa, pag tinalakay na yung issue ng magnetic lifters noong 2018, hindi sapat na banggitin lang, ikonekta mo. Okay. Pwedeng sabihin ang insidenteng ito kung saan sinasabing may kinalaman ang mister ng vice-presidente sa pagpapalabas ng container na may droga ay direktang sumasalungat sa public image ng administrasyon noong panahong iyon kung kailan kasagsagan ng madugong giyera kontra droga nila. At sa paggawa nun, palagi mong pinapaalala sa tagapakinig yung kabalintunaan, yung irony. Hindi lang listahan ng kaso, pinapakita mo kung paano bawat isa ay piraso ng isang mas malaking puzzle. Tama yung salita mo, kabalintunaan, bawat ebidensya tumutunog pabalik sa pangunahing tema. At palakas ng palakas yung tunog na yon. Kahit sa POGG, pwede mong sabihin, habang libu-libo ang namamaay sa lansangan sa ngalan ng kampanya kontra droga, ang testimonyo ay nagsasabing bilyon-bilyong piso naman ang di umano'y kinatanggap mula sa mga online gambling operator. Ipinapakita mo palagi yung dalawang mukha ng kwento. Malinaw na malinaw. At para sa pangwakas, paano natin ito gagamitin para mag-iwan ng isang malakas at pangmatagalang epekto? Sa konklusyon, kailangan nating ibalik lahat dyan. Huwag tapusin sa tanong na makukulong ba si Sara o hindi. Tapusin sa mas malaking tanong para sa bansa. Okay, anong pwedeng halimbawa? Pwedeng ganito. Sa huli, ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa pera o sa isang impeachment complaint. Ito ay tungkol sa posibilidad na ang isa sa pinakamahalagang ligasya ng nakaraang administrasyon, ang kanilang war on drugs, ay maaaring nakatayo sa isang salungat na katotohanan. At yan ang tanong, hindi lang para sa korte, kundi para sa ating lahat. Ganda. Sa ganitong pagtatapos, naitataas mo yung diskusyon. Mula sa simpleng aligasyon, patungo sa isang pambansang pagmumuni-muni. Mahusay. Ang paggamit sa kontradiksyon yon bilang anchor, nagbibigay ng lalim, direksyon at kahalagahan. Binibigyan mo ng dahilan yung tagapakinig kung bakit dapat nilang pakinggan to ng mabuti. Oo, dahil ngayon malinaw na sa kanila yung sagot sa tanong na, so what? Malinaw na kung bakit dapat silang makialam. Maraming salamat sa napakalalim na pagsusuring yan. Para lang i-recap, may 3 pangunahing mungkahi tayo. Una, ang pagkakaroon ng malinaw na estruktura, chronological man o tematiko, para mapalakas yung argumento. Ikalawa, palitan yung sensational na tono. Iwasan yung mga mapanghusgang pahayag. Gumamit ng mas mapanuri at analytical na mga tanong. Nagpapataas yan ng kredibilidad at iniimbitahan mo yung audience na mag-isip. At ikatlo, at marahil ang pinakamahalaga, gamitin yung malaking kontradiksyon ng war on drugs bilang sentral na tema. Yun yung angkla.
Ito ang magbibigay ng mas malalim na konteksto at bigat sa buong issue. Hinihikayat namin yung lumikha ng material na ito na isaalang-alang yung mga mungkahi. Ang layunin na hindi baguhin yung mga facts, palakasin lang yung paraan ng paglalahad para mas maging matibay, kapanipaniwala at mas may epekto. At kapag nagawa na yung mga pagbabago, inaanyayahan ka naming ibalik muli ang iyong gawa para sa susunod na pagsusuri.